Hello guys! Welcome sa panibagong episode ng Sidlak Podcast. And today, ako ang inyong host. I am Ava. And ngayon, kasama natin ang ating mga sobrang Filipina guest na si Bean, si Kaisa, and si Rosas. So, since we're celebrating Women's Month or Buwan ng Kababaihan, ang topic natin syempre ay about kababaihan din. So, ang topic natin ay Women as Historical Figures entitled Lakas ng Kababaihan mula noon hanggang ngayon. So guys, before ako mag-ask ng question, meron ba muna kayong gustong i-share or batiin ngayon as nagsi-celebrate tayo ng Women's Month? Shoutout sa mama ko dyan. Mama mo? Mama mo rin. Mama natin lahat. Totoo. So ayun, since nabanggit natin yung mga mama natin, ang mga Yes. mothers. Lahat ng women. Yes. In general. Diba? Ang tinatawag natin ngayon, kahit sinong babae na Yes. mother, pag nagsislay sila. So, yun. Since we're talking about women, mothers, may gusto akong itanong sa inyo. So, first question, who are the female heroes in the Philippines that you admire? So, ito, kahit naman hindi female heroes in the Philippines, nakilala talaga. Kahit yung para sa inyo, hero. Ayun. Sa'yo, Di. Given na yung mom ko pero siguro, ibahin naman natin yung sagot. Siguro in the field of journalism, kasi given na nasa journalism field Yes. tayo. Patricia Evangelista. Yes. Nag-ring ba yung name sa inyo? Yes. Yes, diba? Siya yung author ng Some People Needs Killing. And this book, very, very great. Dahil tinakal dito yung issues, na very recent lang din. Issues about Rodrigo Roa Duterte. Dun sa EJ case, sa extrajudicial killings niya nung time ng war on drugs. And bakit ko siya pinili as someone na i-share ko dito ngayon? Reason is sobrang brave and sobrang, hindi lahat ng journalist tinatagla yung courage na tinataglay ni Patricia. So yun, sobrang nagagalingan lang ako sa kanya kasi hindi siya natakot na isulat yung mga bagay na hindi lahat ng journalist na susulat. Yan, kumbaga, inspirasyon siya sa atin, no? Kasi nga, since we are aspiring journalists din, so maganda din talaga na meron tayong hero na someone from same field din, diba? So, ikaw naman, guys. Sa akin si Senator Miriam Defensor Santiago talaga. Siya din yung reason why nung bata ako gusto ko maging law. But nasa journal ako for some reason. And I admire her intelligence more talaga. She is a brave woman and she can outwit any even the most powerful men in politics. Very subtle, in a very subtle way. Yes, Very she's very savage. And aside from her intelligence, ang dami niya ring nasulat na books na until now is na gagamit siya sa law school and even in education. Alam naman natin yun. And I think in our generation, it is very very known siya. And parang onti lang ata who never know who she was. Diba? Yun lang. Sa'yo. Sa akin, same kami ni Kaisa ng ano. And actually, same din kami ng reason. I grew up knowing the late former Senator Miriam Defensor Santiago from my mom. Kasi back nung election period nung tumakbo si former President Duterte, ang binoto ni mama ko and ng family namin is si Senator Miriam Defensor Santiago. And I think that she is such a powerful icon when it comes to representing women, not just in the field of politics, but also just women in general. And ang dami niya talagang contribution. And actually, nag-serve siya sa three branches of the government, yung executive, judicial, and legislative. And I think that's such a great accomplishment na ang dami niyang contribution. Siya actually yung isa sa mga nag-promote ng anti-dynasty bill. And ang ganda lang na kahit wala na siya ngayon, ang na-carve niya yung name niya sa Philippine memory. And I think that that's such a powerful representation of a woman. Yun lang. Anyways, may dagdag lang ako. So, in the context of hero siguro, she was a trailblazer talaga. For me, kasi siya yung nag-prove na women can be anything. If not equal, if not superior to men, it can
women can be equal to men in the fields that is dominated by men. So, yeah. So, ayun, base sa mga sinabi nyo, no, parang maiisip talaga natin yung sikat na quote na babae ka, hindi babae lang. Kasi yung kayang gawin ng mga kalalakihan, kaya naman din talaga gawin ng mga kababaihan. Siguro nakulong lang talaga tayo sa pag-iisip na dahil babae ka, dito ka lang pwede. So, yung mga nabanggit, Nakakondisyon yung isip diba? natin sa ganong stereotype. So, parang nalilimitahan natin yung Totoo. sarili natin kasi nga nakukulong tayo sa ganong pag-iisip. So, yung mga nabanggit nyo, no, parang sobrang powerful talaga and sobrang laking inspiration niya sa mga kababaihan. Kasi nga, di ba pag nakakita tayo ng sobrang, kahit hindi ganun kakakilalang mga babae, makita lang natin na sobrang influential or powerful nila, sobrang na-inspire na agad tayo. So, ako rin naman, meron din akong sariling kino-consider ko as hero. Kung familiar kayo kay Kirima Tariman, isa siyang revolutionary poet. So, siya, hindi niya pinaghihiwalay yung pagiging revolutionary niya at pagiging poet. So, pag sumusulat siya, ini-include niya doon. Meron akong nabasang libro niya na pag-aaral sa oras. Meron akong mga nagustuhan doon na mga tula niya kasi yung mga tulang ginagawa niya, since isa nga siyang revolutionary poet, ini-include niya doon yung pagmumulat, 'di ba? Bilang tayo din, sumusulat tayo. Bakit nga ba tayo sumusulat, 'di ba? Para saan? Para kanino? So, doon na-inspire ako sa kanya. Marami naman akong kino-consider din as hero, pero parang ako bilang gusto ko rin maging manunulat, gusto ko rin maging poet, parang pinaka nag-resonate ako sa kanya, sa mga ginagawa niya. Kasi gusto ko rin maging ganon katulad sa kanya. At isa rin siyang ina, diba? Ayun, so until her last breath, talagang sinabuhay niya yung serve the people. Pinaglingkuran niya talaga yung mga tao. So kung may time kayo para magbasa or i-search niyo siya. Kasi sobrang nakakamulat din talaga yung mga ginagawa niya. Ayun, thank you sa pag-share nyo or sa mga na-share natin sa isa't isa. Meron naman akong sunod na question para sa inyo guys. So, di ba, napag-usapan natin kung sino yung mga heroes, yung kinoconsider nyo as heroes, na alam natin na may naging malaking ambag sa lipunan, lalo na sa lipunan ng mga kababaihan. So, sa tingin nyo, what significant role do you think women have played during the colonial period, martial law, and people power uprising? So pag pinag-usapan natin women, like for the past years, like siya, kung titignan mo sa history books, it's mostly male kasi. It's male dominated. Yes. And I think that, bakit ganon? Asan yung mga babae sa history? Pero kung titignan natin, tatanungin natin yung mga lola natin, lolo natin, there were women in history, pero wala sila bakat sa history books. And maybe it's time to recognize women sa history natin. For example, hindi naman sila necessarily nasa front lines nung colonial period, pero for example si Tandang Sora is isa siya sa mga tumulong sa sundalo natin, yung mga nasa front lines, and kahit yun yung help niya, kahit wala siya sa front lines, ang laki pa rin ang significant ng naitulong niya sa panahon na yon. And I think that it doesn't necessarily have to be exactly how men do it, but we have our own way of contributing to society. And parang kailangan ding ma-recognize na women have their own strengths, and men have their own strengths, and dapat nire-recognize natin na kung ano yung kayang gawin ng babae, edi kayang-kaya natin gawin yon. We are capable of doing so much more than what society wants us to be. So, ayun lang. So yung sinabi ni Roses, na meron tayong kanya-kanyang qualities when it comes to making history for ourselves. So by merely participating in any protest like before, it doesn't need to be necessarily frontline. But nung panahon ni Marcos, I've seen a lot of pictures, and mostly women are in the forefront of the protest. And I think that what makes break the stereotypes that women are weak and vulnerable, by participating in those kind of
situations, side by side by men, it just says a lot about women. And example ko lang si Gabriela Silang. She led the revolutionary movement nung namatay yung husband niyang si Diego Silang. And also si Corazon Aquino. She also led the nation during the People Power Uprising. So, yan. So, yung sa akin naman, ang ganda ng sinabi ni Rosa. Pero, nung time na kinolonize tayo, yung mga kababaihan, ang ginawa nila, usually sila yung mga nurses that time. And doon pa lang sa punto na yon, yung sinabi nga ni Roses na hindi lang ibig sabihin na yung mga lalaki kasi, di ba, nandun sila talaga sa battlefield. Pero yung mga kababaihan, nandun pa rin sila sa front lines dahil sila yung gumagamot sa mga kalalakihan that time nung nandun pa sila sa battlefield. So, doon pa lang, nakikita na din natin kung gaano ganda yung tinulong ng mga kababaihan. At hindi dahil yun lang yung ginagawa nila, hindi nga siya dapat lang yun yung ginagawa nila, hindi dapat, alam mo yun, maliitin. Dahil lang sa hindi sila nandun mismo sa battlefield na yun. Tsaka yung punto rin ni Kaisa, si Corazon Aquino, nung time ng People Power Revolution, siya din yung nag-led that time. So, ayun. Noon pa lang noon, dami na naman natin napapatunayan mga kababaihan eh. Hindi lang kasi talaga tayo yung nasa spotlight. Kasi nga, hindi na normalize na tayo yung napupunta sa spotlight. Kasi nga, nakulong talaga tayo sa mentality na dito lang yung mga babae. Pero, ang laki na katulad nga na nasabi mo din na sila yung mga nurses that time. Katulad din nila, Gabriela Silang, yung mga revolutionary women, sila Gabriela Silang, Teresa Magbanwa. Kung kilala nyo rin si Nieves Fernandez, kilala siya as silent killer kung hindi ako nagkakamali, Japanese colonial period. Dati siyang teacher, tapos hanggang sa parang unti-unti na siyang sumasali na rin sa pakikipagrevolusyon sa mga colonizers natin, di ba? Tsaka nakakatuwa lang din kasi, di ba that time, male-dominated nga yung field natin. Pero hindi pa rin natakot yung mga Diba? kababaihan. Na hindi sila nagsastop doon, di ba? Mga paa nila dun sa, alam mo yun, harapan. Noon pa lang naman kasi talaga marami na hindi lang talaga tayo naha-highlight. Nung nung mga martial law and people power uprising na era, andun din sila Lorena Barros. Kung kilala niyo rin siya, isa siyang student leader activist. Kilala siya. Meron siyang isang organization na siya rin na nagtayo at puno yun ng kababaihan. Nakaranas din siya ng karahasan, syempre, kasi alam naman natin na sobrang lala talaga nung martial law. Meron nga akong isang article na nabasa. Kwento siya ng mga kababaihan during martial law at meron doon isa, sabi niya, mapamahirap ka man or mapamayaman, taliwas ka. Kung taliwas ka sa kung ano yung gusto ni Marcos Sr., talagang gagawin nila kung anong gusto nila sa'yo o worst case, mamamatay ka. And karamihan din doon sa kanila, yung mga hinuhuli na kababaihan na taliwas nga or hindi nag-agree sa kung ano yung gusto ni Marcos Sr., talagang ang dami din pinatahimik that time eh. At common talaga na nararanasan nila ay sexual harassment or sexual abuse. So, 'di ba, yun pa lang sobrang ang laking step na para sa mga kababaihan na nakaranas na gano'n, na ipagpatuloy pa rin kung ano yung dapat natin ipaglaban, 'di ba? Ayun. So, sunod naman na tanong, how do you think the contributions of historical female figures have helped shape the perspective of the people towards women today? Sobrang laki ng contribution. Yung mga contribution na ginawa ng mga kababaihan, yung mga nakaraang panahon, nakikita na natin kung ano yung epekto ngayon. Hindi pa man totally ganun ka-known yung mga women's, pero mas nakikita na natin na nagsi-step out na yung mga babae na wag matakot. At alam mo yun, ilaban kung ano yung tama, kung ano yung mga karapatan nila bilang babae. So, i-mention ko lang din na just like any other countries, Philippines experienced mistreatment and abuse way before. And just because of these historical figures or like brave women, like Kamana mentioned kanina, Miriam Defensor Santiago, Gabriela Silang, Corazon Aquino, Patricia
and yung na-mention mo kanina, I think they've helped talaga how women would step up and fight for their rights right now. Kasi it's very significant yung move na ginawa nila. It really helped young women out there to not be afraid of speaking about their rights and para itama yung mga injustices. So, yeah. For me, like, nag-agree ako sa mga sinabi nyo. Kasi yung women in history, they're like the blueprint. Parang sila yung stepping stone natin into a society na more socially acceptable to women and parang mas madaming opportunities, mas makikita yung capabilities ng mga babae ngayon. And I think that parang siya, with how women have been in history, parang na-inspire tayo ngayon to parang sundan yung footsteps nila. And parang sa amin nga ni Kaiza is naging inspiration namin si Miriam Defensor Santiago. And parang ganun siya, these women sa century natin ngayon is like we look up to the women in history. And parang siya, dahil sa contributions nila, dahil sa mga naiwan nilang sa society, bakit sa society. Like makikita natin na women are capable of doing things. And women are so much more than, ayun nga, kung anong binibigay sa atin ng society. And doon natin makikita na kaya rin natin. Kung kaya nila, kaya rin natin. Parang siya, kapag sa future, like sabi nga ni Kai sa kanina, nag-uusap kami, hindi pa totally na malapit ang gender equality. Pero kung kung mag-strive tayo to have equal opportunities as men, parang siya, kakayanin natin na mabuhay sa society na ang mga babae ay nabibigyan ng oportunidad na Equal sa mga kalalakihan. And parang siya, ayun nga, since blueprint natin yung mga past women, maganda rin sana na tayo ngayon is mag-live up to their name and mag-contribute din tayo sa society at ipakita na kaya rin natin kung anong kaya ng mga lalaki ngayon. Dagdag ko lang din. So I've seen a lot of women na break yung notion na yon, na break yung stereotypes na yon. And they're often seen as weak and incapable of leading. But ngayon, there's a lot of women who is in part of politics, of in law, that is once dominated by men. And I think that is very beautiful as a woman. Na-mention din niya ni Rosa kanina na we're talking about still, it's not yet malapit acquiring gender equality sa buong bansa. There are still women out there who is afraid to speak out what their rights are. And there are still a lot of women who is afraid to go out alone at night. And I hope one day as a woman, yung gusto ko lang talaga is for women to live up for their rights, for not having to fear about speaking about injustices about them. And I think, that's the most beautiful achievement na ma-acquire as a woman, na hindi ka matatakot talaga. Yung simpleng ganun lang, Yes, di ba? diba? Parang, alam mo yung iisipin ng iba, parang ang baba naman ang pangarap mo na ganyan. Pero malaking bagay na kasi yun sa atin, di ba? Kasi safety natin yun eh. Kasi, marami lumabas sa gabi na marami lagi tayong kang takot nakakaranas kung ano ng yung ganun. pwedeng mangyari. Di ba? Yung simpleng kino-consider mo kung ano pa yung kailangan mong isuot para lang hindi ka mabastos, di ba? Ayun. Which is in fact, dapat hindi. Ayun, di ba? Kung isipin nga natin, noon pa lang, blueprint na sila, yung mga sobrang powerful na women, or kahit yung simpleng mga mother natin, yung mga ginagawa nila, nai-inspire talaga tayo. At malaki yung natutulong nila sa atin ngayon eh. Kung paano tayo mag-isip, kung ano yung pinaglalaban natin. Katulad nga nila, si Gabriela Silang, siya yung naging inspiration kung bakit nagkaroon ng organization na Gabriela. At si Maita Gomez, isa siyang beauty queen na naging political prisoner nung time ng batas militar. And after niya mahuli, naging co-founder siya. Isa siya sa founder ng Gabriela. At hanggang ngayon, yung Gabriela, isa rin yun sa nagsusulong sa mga karapatan ng kababaihan na ipaglaban kung ano ba yung dapat nilang ipaglaban, di ba? Kung isipin talaga natin, malaking tulong talaga yung mga nagagawa nila noon. So tayo rin, kung isipin din natin, kung ano yung kaya nating gawin ngayon, sa future, parang tayo na yung magiging blueprint naman ng ibang kababaihan, Even diba? this thing, parang, diba? diba? Kung mapanood na nila, diba?
mai-inspire sila, pwede silang ma-inspire dito sa mga sinasabi natin. Kasi malaking tulong na yun na alam ng mga kababaihan na may nakikinig sa kanila. Kung ano yung rights din nila. May someone na nakaka-relate sa kanila. Pag ganon, kasi mas nagiging komportable sila na mag-share kung ano yung gusto nilang i-share. Saka mas na-fuel yung, alam mo yun, Yes. kung ano yung dapat talaga. Diba? Kagaya rin nung nasabi nga ni Kaisa na nahirapan tayo lumabas sa gabi or umuwi ng gabi kasi natatakot tayo kung ano yung mga pwedeng nangyari sa atin. And marami pa rin yung mga kababaihan. Kaya nga natin nasasabing malayo pa tayo sa gender equality kasi marami pang kababaihan na hindi nakakapag-speak up. Hindi nila nasasabi yung takot na meron sila. Kasi, ayun nga, parang mahirap din talaga eh. Kahit isipin ng iba na ang dali-dali lang magsabi. Hindi rin eh. Kasi meron at meron pa rin talagang mga lalaki. Natatakot pa rin tayo. So, kung may platform talaga tayo at may resources tayo para i-share yung karanasan ng mga kababaihan or kung walang boses yung ibang babae at pwede tayong magsilbi as boses nila or pwede tayong magsilbi as taga-amplify ng boses nila, gawin natin yun kasi kung alam natin may lakas tayo, bakit pa tayo mananahimik? Bakit pa natin hindi i-voice out yun? Eh, hindi naman natin siya, di ba? Yes. Hindi naman natin siya ginagawa lang para sa sarili natin. Ginagawa natin siya para sa mga kababaihan. Kasi even small steps, malaki na yung pwede maging ambag niyan, di ba? Ayun, meron pa ba kayong gusto i-add? Yun lang din na I hope one day we can no longer live in fear lang talaga. Yes. Yun, di ba? Yun, sobrang, I kahit would do simple lang everything. yun, pag wala na tayong takot, sobrang powerful na, Yes. di ba? And women are more Diba? than their body. Women Totoo, are more than their totoo. beauty. Hindi dapat natin ina-objectify ang Yes. kababaihan. Women are more than that, 'di ba? Hindi You lang are more than that. hindi lang kami babae lang. We are capable. Oo, kaya namin gawin lahat Kung ng ano yung kayang gawin ginagawa ng kalalakihan. Hindi kami para sa bahay lang. Words na Kaya mo? sinasabing pang kalalakihan lang, 'di ba? Ayun. So ito nga simpleng ginagawa lang namin. Pwede na rin tong maging inspiration para sa mga kababaihan. So ayun, bilang pagtatapos, gusto ko lang din batiin ng lahat ng kababaihan, Yes, happy Women's biological Month. women man or trans women, Happy Women's Month. And sana patuloy tayong makibaka, ipaglaban yung karapatan natin. Kung alam nating may mga kababaihan na hindi nila kayang ipaglaban yung karapatan nila, gawin natin yun kung alam natin na kaya natin. So, ayun lang. Thank you guys for participating dito sa podcast natin. Sobrang Thank you na-enjoy ko din. kasi, syempre, nasa-share natin yung mga karanasan or thoughts, sentiments ng bawat isa. So, ayun guys. Thank you for watching and sana manood ulit kayo sa susunod na podcast ng Sidla. May sabi tayo, Happy Women's Month. Sige, Yes. sabay. 1, 2, 3, go. Happy Women's Month! Bye-bye! Pakita mo na din. Yes! Bago tayo matapos. This is very cool. Sorry guys, ngayon lang kasi siya nagkaganyan eh. Pasensya, yun. Ang corny Diba? mo na. Mag-under siya sa red. Totoo, ang ganda. Diba? Kapag nababore ako mamaya sa class. Gumaganon ka lang. Totoo, may bag ako ganyan dati. Gumaganda. Ganyan ko rin yung bag. Dapat din ako heart, pero hindi ko pinakita sa yung ganyan. Kasi ang cool kaya niya. Meron din ako dating bag na ganito, pero hindi wala siyang shape na, alam mo yun. Like yung ano lang. Yeah. Meron din ako dati unan.